Ito ang kwento ng isang madre na nagdalang tao ng hindi man lang nahawakan ng kahit sinong lalaki at ng batang pilit binura ng simbahan sa kasaysayan. Noong 1742, nanirahan si Sister Josephine Rosenthal sa katahimikan ng Sanli Monastery, kung saan ang panatang pananahimik ay mahigpit na sinusunod. Hindi pa siya kailaman lumabas ng kumbento at ni minsan ay hindi nakipag-usap sa kahit sinong tao sa labas ng orden. Ngunit isang umaga, natagpuan si Josephine na walang malay sa harap ng altar at kitang-kita ang pamamaga ng kanyang tiyan. Palihim na ipinatawag ang mga doktor. Kinumpirma nila ang imposible. Siya ay nagdadalang tao. Hindi siya nagsalita. Sa halip, sumulat lang siya ng mga putol-putol na pangungusap sa sinaunang Latin. Pinili niya ako. Ang laman ang magiging tabing. Naniniwala ang ibang madre na ito'y isang pagkasaniban. Ngunit nang isilang ang bata, lalo pang lumalim ang hilakbot. Hindi ito umiyak. Itim ang mga mata. At ang anyo nito, hindi mo masabi kung lalaki o babae, ay tila pabago-bago araw-araw. Pinangalanan siyang Mary, pero sa mga pasilyo, may ibang pangalan ang binubulong. Ang kahalili. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula ang mga kagila-gilalas. Nagdilim ang mga relihiyosong painting sa loob ng kumbento. Nagkakabiyak ang mga estatwa ng Birheng Maria at ang mga konsagradong ostiya. Nabubulok sa loob lamang ng ilang minuto. Nag-utos ang simbahan ng katahimikan. Sinunog nila ang lahat ng tala at ikinulong ang bata sa isang silid na bato. Pagkalipas ng maraming taon, binuksan muli ang silid. Wala ng katawan. Isang salita lamang ang nakaukit sa sahig. Nag-aaral pa ako. Mag-comment ng madre para sa kalawang bahagi.